Open nyo lang yung Google search ng cellphone niyo. Click nyo lang yan. Dito sa may search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung PSA Birth Certificate Online. Ayan. Dito sa PSA Birth Certificate Online, meron kayong dalawang website na mapagpipilian. So, pwede kayong makakuha ng inyong birth certificate online through this website, PSA Helpline, or kaya dito sa PSA Service. Ayan. So, dalawang website lamang ang legit, guys. Kung kaya, check nyo yung website na pagkukunan ninyo. Again, PSA Helpline at saka PSA Service lamang. So, itong dalawang tong website na ito ang legit. Ngayon, dito, yung pipiliin ko lang is itong PSA Helpline. Ayan, click natin yan. So, dito, mas mabilis na yung pag-process na ating mga birth certificate dahil ito ay online na. I-deliver na lang yan sa bahay ninyo. So, dito, click na natin tong order now. Ayan, o-orderin na natin ang ating PSA birth certificate. Dito, pwede nyo makuha ang inyong birth certificate or kaya marriage contract, sinumar, or death certificate. So, ang kukunin natin ngayon, dahil ang tutorial na ito is about sa birth certificate, kung kaya yan yung pipiliin natin. Click natin yan. Ayan. Ayan na yung napili natin, yung birth certificate. Dito sa may box, click nyo lang yan. Ayan. Pag may check na, okay na yan. Scroll nyo lang pababa. Click nyo lang itong continue. Ayan. So, dito, kung halimbawa, birth certificate ninyo ang kukunin ninyo, so, piliin nyo itong my own birth certificate. Then, kung halimbawa naman, para sa magulang ninyo or sa kapatid ninyo, ayan. So, ang piliin ninyo is for someone else. Click natin yan. Ayan. So, dito, ang kukunan ko ng PSA birth certificate is yung mama ko. So, pipiliin ko yung my mother. Click natin yan. Ayan. Then, scroll nyo lang pababa. Then, makikita nyo dito ang continue. Click natin yung continue. Ayan. Then, dito, request for mother's birth certificate. So, ito yung kailanganing information na kailangan nila para ma-process ito. So, click natin yung continue. Ayan. Then, as you can see dito guys, meron siyang 7 steps para matapos natin ito. Dito, for more information, basahin nyo na lang yan. So, yan is mga lamang reminders or take note. Tulad dito, kung kayo naman ay below 18 years old, hindi pwedeng kunan nyo ng birth certificate yung parents ninyo. So, dapat 18 years old and above na kayo. Dito sa baba, guys, scroll nyo lang. So, itong information na ito is information ninyo. So, kung sino yung nag-request, so, details or information ninyo ang ilagay nyo dito. So, dahil ako yung nag-request, so, lagay ko dito, ako ay female, dahil ako ay babae. So, click natin yung may circle ng female. Ayan. Next is your civil status. Ano nga ba yung civil status ninyo? Married ba kayo or single? So, kung halimbawa kayo ay single, so, click natin yan yung circle ng single. Ayan. Next is your first name. So, ano yung pangalan ninyo? Requester name. So, pangalan ninyo yung ilagay ninyo dito kung sino yung nag-request. Next is your middle name. So, lagay natin middle name natin. Then, next is your last name. Apelyido ninyo. Lagay ninyo. Ayan. Next is your birthday. So, lagay natin yung month. Click natin yung month. Then, kung anong month kayo pinanganak. So, ako is, ayan. Next is day. Kung anong date. Ayan. Then, kung anong year. Ayan. So, take note dito guys, kung ano yung details dito na ilagay ninyo, dapat match yan sa inyong ID. Dahil hindi ibibigay ni delivery rider yung birth certificate na ito kung hindi match yung information ninyo sa details na nailagay nyo dito.
Kung kaya kung ano yung nasa ID ninyo, match yan lahat dito. Kaya double check ninyo. Next is the government issued ID. So, select ID type. Ayan. So, dito guys, mamimili kayo ng ID dito na anong meron kayo. So, kayo yung nag-request ng birth certificate na ito. Kung kaya sa inyo din ibibigay ni rider, delivery rider yung birth certificate na ito at hahanapan kayo ng ID. So, kung ano yung ID na pinili ninyo dito, so yun yung ID na ipakita ninyo sa delivery rider. So, kung ano yung available na ID na meron kayo. So, sa akin, driver's license. Sa akin, ito yung merong ID na meron ako. LTO, driver's license. Click natin yan. Ngayon, click continue. Ayan, dito naman tayo sa mother's name. So, ito na yung details or information sa inyong birth certificate na kukunin. So, yung kukunan ko ng birth certificate is yung mama ko. So, details niya yung ilalagay ko dito. So, lagay natin dito yung first name niya, middle name niya. Pero dito sa middle name, may optional naman. So, pwede yung hindi lagyan. Next is your mother's last name. Anong apelyido ng mama ninyo sa pagkadalaga. Next is your mother's birthday. So, kung kailan siya pinanganak, birthday niya, month, day, at saka year. Then, after nyo ma-double check yung information dito, kung tama naman, click nyo na itong continue. Next is your grandfather's name. So, dahil ako yung nag-request, so, pangalan ng lulo ko yung ilalagay dito. Then, halimbawa sa mga tao naman na walang father's name sa mga birth certificate nila, so, pwede nyo itong i-click. Ayan, yung may box. Click nyo yan. Then, pag may check na okay na yan, so, uncheck natin naman yan kung halimbawa naman may pangalan sa birth certificate. Next naman is mama nung kinunan nyo ng birth certificate. So, mama nung mama ko. Lagay nyo lang yung first name niya, middle name, at saka last name. Then, after nyo malagay, click nyo na itong continue. Next is her birth province. So, click natin yan. Halimbawa, pinanganak siya ng Southern Leyte. So, yan yung pipiliin nyo. Then, next is her birth municipality. Click natin yan. Yan. Click natin yan. Next, click continue. Okay, nasa steps 6 na tayo. Dito, ano nga ba yung purpose? Bakit tayo kukuha ng PSA birth certificate? So, andito yung mga list of purpose. So, pili kayo kung ano yung applicable sa inyo. So, ako, kukuha ko ng birth certificate ng mama ko para sa passport niya. Kung kaya ito yung pipiliin ko, click natin yan. Ayan. So, hanapan kayo kung anong country. So, hindi naman magta-travel yung mama ko. So, piliin na lang natin tong others. Click others. Ayan. Then, reason. So, for ID application. Ayan. So, nasa inyo kung anong reason ilagay ninyo. Kung halimbawa wala dito sa mapagpipilian kung bakit nga ba kayo kukuha ng passport. So, piliin ninyo others, then lagay nyo yung reason kung ano nga bang reason kung bakit kayo kukuha ng PSA birth certificate. Ngayon, click continue na tayo. So, dito sa step 7 na, so, mamimili kayo dito kung i-door to door yung pag-deliver ng PSA birth certificate sa inyo or kaya pwedeng i-pick up nyo. So, kung pick up naman guys, selected lamang yung branch na pwedeng pag-pick upan. Kung kaya I suggest, mas maganda nationwide door to door para kahit saang sulok ka man ng Pilipinas is ihahatid yung birth certificate sa inyo. Next is the recipient. So, dito guys, ilagay nyo yung exact address kung saan gusto nyo i-deliver yung birth certificate. So, dito, lagay natin yung complete address.
Dahil dito, i-deliver yung birth certificate. So, lagay nyo yung house number and street name, subdivision or building name. Pero kung halimbawa naman, di kayo nakatira sa subdivision or building, so skip nyo lang yung details dito sa subdivision or building name. So, pwedeng hindi yan lagyan. Next is the delivery province, delivery municipality, barangay, at saka zip code. So, kung ano yung zip code ng lugar ninyo. So, kung halimbawa kayo ay nakatira sa Antipolo City, so, i-search nyo lang sa Google search, Antipolo City, zip code, lalabas na dyan yung zip code. Next is your cellphone number. Dapat updated ang inyong cellphone number. Then, your email address. Dahil dyan din mag-update si PSA na ano na ba yung mga status ng inyong order. So, dyan sila mag-email na i-deliver na within that day yung inyong PSA birth certificate na ni-request. So, after nyo ma-fill out yung mga delivery address ninyo dito, so, click nyo na itong continue. Then, ayan guys, double check nyo yung mga information na nilagay ninyo dito. Then, pag na-double check nyo na at tama naman yung mga information na nailagay ninyo dito, so, pwede na kayong makapag-proceed dito. So, again, double check, triple check nyo yung nakalagay dito kung tama ba. Dito sa baba, makikita nyo yung amount due is 365 pesos. So, itong amount na ito, yan yung babayaran natin. So, mas maganda kung bayaran nyo yan online para hindi na kayo mamasahe, hindi na kayo pupunta pa sa ibang mga payment centers. So, dito, hanggat hindi nyo ito bayaran, yung 365 online, hindi ito i-process ni PSA. So, kailangan magbayad kayo guys para ma-process ito. Dahil pag once na hindi nyo ito bayaran, so hindi din ito ma-process. Dahil ito ay payment first. So, dito sa baba naman, kailangan nyo lang i-click itong mga circles. Ayan, click nyo yung mga circle. Dito naman, pwedeng mag-nominate kayo ng authorized person para mag-receive. So, sa akin, ako talaga ang magre-receive nitong ni-request ko na birth certificate kung kaya ito yung pipiliin ko. Pero kung halimbawa guys, hindi kayo makapag-receive nitong birth certificate, is pwede naman mag-ano kayo ng authorized representative. So, ngayon, dito naman, double check nyo yung information ninyo kung tama ba. So, dito ako yung magre-receive, kaya pangalan ko yung nandyan. Then, ito yung address na pagdideliveran ng birth certificate. At ito naman yung ID, yung ipipresent ko sa delivery rider pag once na i-deliver na sa akin yung PSA. So, dito sa my box, click na natin yan. Ayan. Then, click continue. Ayan. So, ito na yung ating birth certificate. Ayan, nag-text na si... Check natin yung PSA helpline na text. Ayan, you can now pay your order with reference number. So, itong reference number na ito na yung maigamit natin para makapagbayad tayo through GCash. Kahit sa payment center is pwede. Ayan, so as you can see dito, ito yung payment reference number natin. Yan din yung tinext sa atin ni PSA helpline. Dahil may reference number na tayo, pwede na makapagbayad through online. So, pwede kayo makapagbayad through credit card ninyo, GCash, Maya, bayad online, 7-Eleven, bayad center, or Palawan Pawn Shop. Then, meron pang other options, BankNet, at saka Dragon Pay. Ayan. So, guys, kumpara naman sa mga tutorial kung paano kayo makapagbayad sa inyong PSA through online. So, meron akong mga tutorial niyan. I-search nyo lang ito sa YouTube. PSA Helpline, Jubes Vlog. Lalabas na dyan yung mga madaming options ko kung paano kayo makapagbayad ng PSA ninyo through online. So, after nyo makapagbayad nito, ipaprocess na ito ni PSA. Then, maghintay na lamang kayo ng 1 week kung kayo ay within Metro Manila. Then, within 2 weeks naman,
kung kayo is outside Metro Manila. So, hintayin na lang yung email ni PSA na for delivery na. Or mag-text din si delivery rider na nasa area na sila sa inyo para ibigay sa inyo yung request na birth certificate niyo. So, ganun lang guys. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!